Isang lalaki ang nakadapa sa ilalim ng piano at inutusan ng babae na itaas nito ang kanyang palda kaya nalantad ang butas nitong medyas. Ang magandang saliw ng musika ng piano ay nagdulot sa lalaki na mawala sa wisyo. Kaya hinaplos nito ang butas sa medyas sa pamamagitan ng kanyang daliri at patuloy na hinahaplos ang balat sa hita ng babae. Iyon ay lihim na kasunduan lamang nilang dalawa. Maaari sanang makuhang muli ni Ada ang piano kung papayagan lamang nitong galawin siya ni George Baines habang siya ay tumutugtog. Makukuha ni Ada ang isang piano keys sa bawat pagtuturo nito kay Baines at 2 keys kung papayag siyang hipuin siya nito at 5 keys naman kung sakaling hihiga ito sa tabi ng lalaki. Kung sakaling makuha na lahat ni Ada ang lahat ng piano key, matatapos na ang kanilang kasunduan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Piano na ipinalabas noong 1993. Hindi na nagsalita si Ada mula nung siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Hindi man malinaw ang dahilan, ngunit ang sinabi ng kanyang ama ay isa itong sumpa. Balang araw ay magiging balakid ito para sa kanya, ngunit hindi iyon nakaapekto sa desisyon ni Ada. Ipinapahiwatig niya ang lahat ng emosyong nais niyang ipahayag sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang kompositor, kaya isinilang nito ang isang babaeng sanggol. Sa kasamaang palad, maagang namatay ang kanyang asawa, kaya namuhay siya kasama lamang ang kanyang anak. Ipinagbili siya ng kanyang ama upang magpakasal sa iba. Kaya ang mag-inang sina Ada at Flora ay naglakbay mula sa Scotland patungo sa New Zealand sa isang isla kung nasaan ang kanyang magiging bagong asawang si Alasdair Stewart. Nalaman ng lalaki ang tungkol sa sitwasyon ni Ada, ngunit hindi niya ito pinansin. Naisip nitong pinagkalooban siya ng Diyos ng isang pipi, kaya bukas ang kanyang kalooban na tanggapin ito. Nang makarating sina Ada at Flora sa isla, naglagay silang mag-ina doon ng buong gabi sa dalampasigan. Kinaumagahan, sina Stewart at ang kanyang kasamahan ay nakarating doon sa kinaroroonan na mag-ina. Dahil sa mahabang paglalakbay at kakulangan ng lakas, nagpasya si Stewart na iwanan na lamang ang mabigat na piano. Ang pasyang iyon ng lalaki ay humantong sa kanilang unang pag-aaway dahil nais ni Ada na dalhin ang kanyang piano sa halip ng mga gamit sa kusina at damit. Ngunit iginiit ni Stewart na ang daan na kanilang madadaanan ay makahoy at maputi. Kailangan nilang intindihin muna ang kapakanan ng kanilang sarili kaysa sa isang mabigat na bagay. Nakatingin na lamang si Ada sa naiwang piano sa dalampasigan habang sila ay papaalis. Hindi naman maintindihan ni Stewart ang kinahuhumalingang bagay ni Ada. Hindi naman masamang lalaki si Stewart at alam nitong nag-aalangan pa din si Ada sa kanya. Kaya hindi pa niya tinatalpakan ang babae. Kung sakaling tumungo ito sa isang business trip, ipinapaalam lamang niya ito sa asawa ng mas maaga upang konsensyahin ito sa di pagtabi sa kanya. Subalit wala pa ding pakialam si Ada, ni hindi man ito nilingon ang lalaki nang umalis ito. Ang mag-inang sina Ada at Flora ay nakilala ang kanilang kapitbahay na nagngangalang George Baines at nakiusap silang samahan sila sa dalampasigan. Nais tanggihan ng lalaki ang mag-ina, ngunit pumayag na lamang siya dahil sa pagmamakaawa ng mga ito. Nang makarating doon, tumugtog si Ada ng piano na nakaharap sa karagatan, habang masayang nagsasayaw naman ang anak nitong si Flora. Si Baines, na hindi man lang nakapag-aral, ay naantig ang damdaming sa tagpong iyon sa unang pagkakataon. Bagaman wala itong alam sa musika, batid niyang walang pagsidlan sa tuwa ang makikita sa mukha ni Ada. Sa sumunod na araw, inalok ni Baines si Stewart ng 80 ektarya ng lupain kapalit ng piano ni Ada, at ang kondisyong kapalit nito
ay tuturuan siya ng babae kung paano tumugtog ng piano. Pumayag si Stewart sa kasunduan, ngunit nang malaman ito ng kanyang asawa ay sobra ang galit nito sa kanya. Hindi nito papayagan ang sinumang hawakan ang kanyang piano, ngunit napilitan siya sa utos ng kanyang asawa dahil sa kompromiso. Si Baines, sa kabila ng kanyang nakakatakot na itsura, ay talagang mahilig sa musika. Ipinaayos pa nito ang piano, kaya gumaan ang pakiramdam ni Ada sa lalaki. Ang ikinagulat pa nito ay hindi man lang hinawakan ni Baines ang piano. Nais lamang nitong makinig habang tumutugtog si Ada ng musika. Ngunit kinabukasan, nang bumalik muli si Ada doon, hindi na kontento si Baines sa pakikinig lamang. Pumwesto ito sa likod ng babae at hinipo ang braso nito. Nahintatakutan naman si Ada, kaya inilayo nito kaagad ang kanyang kamay. 2 keys. Huminto si Ada sa pagtanggi ng marinig ito at hinayaan niyang hipuin siya ni Baines mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang likuran, at doon na nagsimula ang kanilang kasunduan. Maaari niyang makuha ang piano kung sakaling matutugunan niya ang isa sa kahilingan ni Baines habang siya ay tumutugtog. Nag-alangan si Ada sa umpisa, ngunit sa huli ay pumayag na din siya sa nais ng lalaki. Ngunit may isang kondisyon ito, at iyon ang itim na piano key, at tumangging makipagtalpakan dito. Magmula ng araw na iyon ay gumagawa na ng paraan si Ada upang umalis ang kanyang anak sa tuwing nagpupunta ito sa bahay ni Baines. At dahil sa pagdalas nitong pagpunta sa bahay nito, ay unti-unting naging lumalabis na ang pagnanasa ni Baines. Sa umpisa ay inutusan nito si Ada na itaas ang kanyang palda upang masilayan nito ang malalabanos nitong hita. At sa sumunod na araw, pinatanggal na nito ang blusa ni Ada upang maramdaman nito ang banayad na haplos nito. Marahas pa nitong hinubad ang blusa ni Ada at masuyong hinalikan ang leeg nito. Hindi nito mapigilan ang kanyang matinding pagnanasa sa babae, kaya tinukso niya ito sa pag-alok ng 10 piano keys, kapalit ng paghiga nito sa kanyang tabi sa kama. Nang araw na iyon ay nagsimulang paghahalikan ni Baines ang katawan ni Ada. Matapos noon, nagkaroon ng okasyon sa bayan at dinala si Ada ng kanyang asawa doon. Nagpunta din si Baines doon at umupo sa kanyang tabi. Hinayaan na lamang ni Ada si Stewart na hawakan ang kanyang kamay na labis namang ikinasama ng loob ni Baines. Dahil sobrang nasaktan si Baines, ipinabalik na lamang nito ang piano kay Ada. Nang tanungin siya ng babae kung bakit nito ibinalik ang piano, nagdahilan na lamang si Baines na sapat na siya sa pakikinig nito sa kanyang mga tugtog. Na mga araw na nakasama nito si Ada, ay naramdaman niya ang kasiyahan. Ngunit hindi iyon ang kanyang nais, kundi mahalin din siya ng babae. Ayaw niyang gamitin lamang si Ada dahil sa piano, at iyon ang ikinakatakot naman ni Stewart na biglang dumating naman doon. Inakala nitong binabawi ni Baines ang kanilang kasunduan at babawiin din nito ang lupaing kanilang pinag-usapan. Hindi siya mapakali hanggat hindi nito nasisiguro kay Baines kung babawiin nga nito ang ilang ektaryang lupain. Not sure that I wanted myself. It was more to your wife than I gave it. Masaya sana si Ada na naibalik na ang kanyang pinakamamahal na gamit, ngunit nalilito siya. Na makauwi ito sa bahay, hindi man lang nito hinawakan ang kanyang piano. Tahimik na sinulyapan nito ang kinaroroonan ni Baines. Doon na pagtanto ni Ada na namiss niya ang pagtitig sa kanya ng lalaki sa kanyang likuran. Kailangan niya ng unconditional love, kaya nagsimula siyang magpantasya na hinihipuan siya ng lalaki sa pamamagitan ng paggalaw nito sa mga piano keys. Naisipan pa nitong tumungo sa tirahan ni Baines ng mag-isa ng sumunod na araw kahit na pinipigilan siya ng kanyang anak. Nakita ni Baines ang biglaang pagbisita sa kanya ni Ada, kaya kusa niyang ipinadama dito ang kanyang pagmamahal dahil sobra niyang namiss ang babae. Sa tuwing naaalala niya si Ada, wala siyang magawa, kaya nakakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Kinausap niya ang babae at sinabing
kung wala ding pagmamahal si Ada sa kanya, ay mas makakabuting iwanan na lamang siya at binuksan ang pintuan. Nasaktan si Ada sa inasal ni Baines, kaya sinampal niya ito. Paano masasabi ng lalaki na wala siyang pagmamahal sa pagpunta niya doon? Nagyakapan ng dalawa na punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit ang eksenang iyon ay nakita ng asawa ni Ada sa labas. Bumoso ito sa may pintuan at napanood ang kapanapanabik na eksena sa silid. Ang babaeng nakikipaghalikan sa ibang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Hindi maisip ni Stewart na ang asawang malamig sa kanya ay nagpapainit sa ibang lalaki na puno ng pagmamahal. Ayaw nitong maantala ang mainit na tagpong ginagawa ng dalawa, kaya hinayaan na lamang ang mga ito na magpakasawa hanggang hating gabi. Nang makauwi na si Stewart, ay hindi nito kinompronta ang asawa at pinagmamasdan lamang nito si Ada. Isa siyang lalaki, matagal na siyang ikinasal sa babae, ngunit hindi pa niya ito natitikman. Sa halip, nakikipagtalpakan ito sa isang lalaking walang pinag-aralan. Unfair ito para sa kanyang sarili, kaya kailangan nitong maging marahas at sa pilitang talpakan ang kanyang asawa. Ngunit nag-iiyak ang batang si Flora, kaya nahimasmasan si Stewart. Hindi nito itinuloy ang panghaharas sa kanyang asawa, ngunit pagkatapos nun, ipinako nito ang mga pintuan at bintana ng kanilang bahay at mahigpit na pinagbawalan si Ada na umalis na mag-isa. Ang pagnanasa ng babae ay pinipigilan lamang nito sa kanyang kalooban. Sa pagsapit ng umaga ay hinahalikan nito ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Sa gabi naman ay pinapakawalan niya ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano. Habang lumilipas sa mga araw ay napagtanto ni Ada na hindi na maaaring ganun na lamang. Sinubukan nitong lambingin ang asawa, ngunit alam ni Stewart na nagkukunwari lamang si Ada sa kanya. Ngunit kinabukasan, pinagtatanggal nito ang kanyang isinarang pintuan at bintana. Nais niyang maging tapat si Ada at bigyan ng isa pang pagkakataon. Perhaps with time, you might come to like me. Ngunit ang hindi inaasahan ni Stewart ay sa sandaling makaalis siya. Kinuha ni Ada ang isang piano key at sinulatan ito ng mensahe para kay Baines at inutusan ng anak na ibigay ito sa lalaki. Nalaman ni Stewart ang panloloko ng asawa kaya nagmadali itong umuwi, bitbit ang kanyang palakol. Maski alam na nito ang magiging sagot ni Ada, tinanong nito ang asawa kung mahal pa nito si Baines. Ngunit nanatiling tahimik lamang ang babae kaya pinutulan niya ito ng isang daliri. Sinubukan ni Stewart na kunin muli ang kalooban ng asawa ng gabing iyon sa huling pagkakataon. Ngunit nababasa nito ang mga katagang, "Pakawalan mo na ako at hayaang kunin ako ni Baines upang mailigtas." Sa isip ng kanyang asawa, kinuha ni Stewart ang kanyang sandata at nagpunta kay Baines habang ito ay natutulog. Nais nitong ibalik muli ang kahapon kung saan sila nagsimula ni Ada nang dumating ito sa isla. Ngunit hindi na maaaring bumalik ang nakaraan. Batid niyang kahit saktan pa nito ang asawa ay hindi niya masusungkit ang puso nito. Sa halip, mas nanaisin niyang pakawalan si Ada at hayaang magsama sila ni Baines upang gumaan na din ang kanyang kalooban. Nang araw na paalis na sina Ada sa isla, tumanggi ang mga bangkero na isakay ang mabigat na piano. Ngunit, iginiit pa din ito ni Baines dahil batid niyang ang piano ang buhay ni Ada. Habang sila ay naglalakbay, inutusan ni Ada si Baines na itapon na lamang ang piano sa karagatan. Ngunit sa sandaling maitapon na ang piano, naapakan ni Ada ang lubi, kaya nahulog din siya sa tubig. Nang malapit nang mawala ng malay si Ada, natanggal nito ang lubid sa kanyang paa at lumangoy sa ibabaw ng tubig. Hindi pa din maiaalis sa isip ni Ada ang kanyang piano na lumubog sa ilalim ng karagatan. Ang katahimikan sa ilalim ng tubig ay animoy musika sa kanyang pandinig na nagdala sa kanyang mga pangarap.
Si Ada ay isang malungkuting babae. Nang makatapak ito sa isla ay wala siya sa kanyang sarili. Kahit anong pilit na gawin ng kanyang asawang mahalin niya ito, hindi pa din ito mapunan ang sakit na dahilan ng pagkawala ng kanyang piano. Animoy isa siyang bulaklak na hindi napapansin ang kanyang halimuyak at hindi pinapahalagahan. Sa wakas, nakita niyang muli ang kanyang piano sa dalampasigan nang sumapit ang dapit hapon at kasama ang isang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Ang musika ng piano ang tanging lengguwahe lamang para sa babaeng malungkutin at ang lalaking kasama nila ay ang taong tunay niyang tagapakinig. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at comment na din.